Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po akong muli upang maghayag ng salita ng Diyos. May nagtanong po sa akin, Brother, paano ba ako maliligtas? No? Yan po ang tanong niya sa akin. Ang isang simple ngunit napakahalagang tanong na maaaring itanong ng sinuman ay, paano ako maliligtas? Paano ako makakapunta sa langit? Ito pong tanong na ito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Napakahalaga po na malaman natin kung saan tayo mapupunta after ng buhay natin sa mundong ito. We all know that life here on earth is temporary. Pansamantala lang. Bisita lang tayo dito sa mundo. Hindi dito ang ating permanenteng tirahan. Kaya dapat po nating siguraduhin na dito pa lang sa mundo ay meron na tayong kaligtasan at maayos ang ating patutunguhan after ng buhay natin dito sa mundo. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once and after that to face judgment. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Napakalinaw po na tinuturo ng Biblia na sa huli, mayroon lamang dalawang lugar na patutunguhan ang tao pagkatapos ng kamatayan. Ito po yung langit o impyerno. In Revelation chapter 20 verse 14-15, basahin ko po sa inyo. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, itatapon daw po sa lawa ng apoy ang lahat ng makasalanan. At ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. No? Ang sinumang hindi nakasulat, no, ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Yung mga minamahal ko't mga kapatid, no? Napakahirap pong isipin na gano'n, no? Yan po yung bad news na tinatawag. Kung isang napakalungkot na balita, isang malungkot na katotohanan. Pero meron naman pong good news ang sinasabi ang Biblia. Ang sabi sa John chapter 3 verse 36, anyone who believes in God's Son has eternal life. No? Ang sino mang sumasampalataya sa anak kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakita po ninyo mga kapatid, malinaw na tinuturo ng Biblia na maaari nating matiyak ang pupuntahan natin kung sakaling bawian tayo ng buhay o bago nating lisanin ng mundo ito. Mga kapatid, bago po natin talakayin yan, ay gusto ko po muna na ibahagi sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit ang tao ay mapupunta sa impyerno. Ano ba ang nagawa ng mga unang tao? Ano ba talagang dahilan kung bakit ang tao ay mapupunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy? No? Ito po ay dahil sa kasalanan. Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? Tayong lahat ay nagkasala. Wala ni isa. Take note, ni isa. Kahit isa man sa mundo ay walang matuwid at malinaw na sinasabi din sa Psalms 51 verse 5, surely I was a sinful at my birth, sinful from the time my mother conceived me. No? Sa wikang Tagalog, ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ako'y iluwal. Mga minamahal ko't mga kapatid, kita po ninyo, pagkasilang pa lang natin dito sa mundo ay makasalanan na pala agad tayo. At alam niyo ba kung bakit pumasok ang kasalanan sa mundo? No? Ay dahil sa unang magulang natin na sina Eva at Adan. No? Dahil sa paglabag nila sa utos ng Diyos. Actually, before na magkasala si Eva at Adan sa hardin ng Eden, ay maganda ang relasyon nila sa Diyos. Kilala nila Eva at Adan ang Diyos sa isang personal na kaparaanan. Very close sila sa isa't isa. No, sinasabi sa Biblia na lumalakad silang kasama ng Diyos sa hardin at direktang nakikipag-usap sa kanila ang Diyos. Face to face.
But because of sin, nang dahil sa kasalanan, nang dahil sa pagsuway nila Eva at Adan sa utos ng Diyos na huwag kainin ng bunga ng punong kahoy, no? Nahiwalay ang tao sa Diyos at naputol ang ating magandang relasyon sa Diyos, kapatid. Kung babasahin po natin, no, ang Genesis chapter 2, ay pinagbawalan po sila ng Diyos na kumain ng bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ngunit walang sinasabi ang Biblia kung ano ang eksaktong pangalan ng puno. Hindi po mansanas, gaya ng alam ng karamihan. Mula sa mga talata ng Genesis, ay lahat ng indikasyon ay nagtuturo na ito ay literal na bunga ng isang literal na puno. So, yan po, ano? So, ang main point sa talata ay hindi mismong bunga ng puno, kundi ang pagbabawal sa pagkain nito. Nang dahil sa pagsuway nila Eva at Adan, pumasok ang kasalanan. No? Namana ng lahat ng lahing nagmula sa kanila ang kanilang kasalanan. Na kabilang na tayong lahat ng tao to, no? Lahat na tayo ng tao dito sa mundo, no? So, sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12, ang sabi po dito, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, nasa pamamagitan nila, Eva at Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, kahit ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. No, ang pinasang kasalanan na ito ay tinatawag na minanang kasalanan. Kung papaano nagmana tayo ng pisikal na katangian mula sa ating mga magulang, no? Halimbawa, kapag ang tatay at nanay mo ay singkit ka rin. Kapag ang magulang mo ay pango ka din kapag ipinanganak ka. No? Kung papaano nagmana tayo ng pisikal na katangian mula sa ating mga magulang, ay tayo rin ay nagmana ng makasalanang kalikasan mula kay Eva at Adan. Nagets po ninyo? Nasundan po ninyo ba ako? Amen po, amen. Alam nyo ba, mga minamahal ko't mga kapatid, ang disenyo ng Diyos sa unang tao ay walang kamatayan. Hindi sila mamamatay. Immortal. Hindi sila magkakasakit. Hindi sila magugutom. Hindi sila maghihirap. Ngunit nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, no, sa pamamagitan ng pagsaway nila Eva at Adan sa Diyos, ay nagbunga ng kamatayan ang kasalanan. At ang kamatayan ay kumalat sa lahat ng tao. Ang lahat ng tao sa mundo ay makasalanan dahil nagmana tayo ng kasalanan kay Adan. At dahil ang lahat ay nagkasala, ay walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kailangan natin ng isang perpekto at banal na handog upang hugasan ang ating mga kasalanan. Isang bagay na wala tayong kapangyarihan gawin sa ating kakayahan. No? Ngayon po, ang tanong, ano ang paraan na ibinigay ng Diyos upang tayo ay maligtas sa kapahamakan? Ano ang ginawa niya? Kasi ang karampatang parusa sa kasalanan ay walang hanggan eh. So, tanging ang Diyos, ang Ama lamang, ang walang hanggang, no, siya lang ang may perpekto at banal na handog upang hugasan ang ating kasalanan, ang ating mga kasalanan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang kalikasan bilang Diyos, ay hindi maaaring mamatay. Narinig na ano po ninyo? So, kaya nga, ang Diyos ay nagkatawang tao sa persona ng Panginoong Hesukristo. No? Dahil sa kanyang pag-ibig at hapag sa atin, ang sabi sa John chapter 3, sa John chapter 3 verse 16, no? For God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. No? Naging tunay na tao ang Diyos, nakipamuhay sa mundo ng mga tao at itinuro sa atin kung paano tayo maliligtas. Now, nang tanggihan ng mga tao ang kanyang mensahe at hatulan siya ng kamatayan, kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili at pumayag na ipako siya sa krus.
No? Dahil naging tunay na tao si Jesus, maaari siyang mamatay sa pisikal. At dahil siya ay tunay na Diyos, walang hanggan ang katumbas na halaga ng kanyang kamatayan. No? Ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay ang perpekto at kumpletong pambayad sa ating mga kasalanan. Ang sabi nga sa 1 John chapter 2 verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Hindi lamang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Inako niya ang parusa na sana dapat tayo ang tumanggap. No? Ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus ang nagpapatunay na ang kanyang kamatayan ay sapat na. Ay sapat na pambayad at perpektong handog para sa ating mga kasalanan. Ngayon po, ang tanong, Brother, paano ako maliligtas? Ano ba ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Ang kasagutan po ay manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Acts chapter 16 verse 31. Sabi dito, they replied, believes in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So, ginawa na ng Diyos ang lahat ng kailangang gawin upang ikaw ay maligtas. Ang gagawin mo lang, kapatid, ay tanggapin siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang inaalok niyang kaligtasan ay, manampalataya ka. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan sa Diyos at ilagak mo ang buong-buong mong puso, ang iyong pananampalataya mo kay Jesus at tanggapin na ang kamatayan niya ay ang perpektong kabayaran para sa iyong mga kasalanan. No? Manampalataya ka sa Kanya upang hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Kasi kapatid, ang kaligtasan na inaalok ng Diyos ay katulad ng isang regalo. Bukas palad niyang inaabot sa iyo. O eto, tanggapin mo. Para sa iyo yan. No? Ang gagawin mo lang ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa kaligtasan. No? Kaya, sabi nga din sa John chapter 14 verse 6, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Through me. Siya lang daan patungo sa langit. Hindi ang religion mo. Hindi si pastor. Hindi yung mga mabuting gawa mo. No, salvation is found no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Siya lamang ang ating kaligtasan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kapatid, alam mo bang maaari kang magkaroon ng kaligtasan ngayon habang pinapanood mo ang video na ito? Hindi aksidente na napanood mo ang video na ito. May purpose si Lord sa iyo. Kilalanin mo na ikaw ay nagkasala sa Diyos, magsisi ka dahil sa iyong mga kasalanan, at talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Tanggapin mo si Jesucristo sa iyong puso. Sumampalataya ka na siya ang tanging tagapagligtas na makakapagpanumbalik sa iyo sa Diyos. Gawin mo ito sa pamamagitan ng panalangin. Kapatid, kung nais mo ngayon na tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ay maaaring sumunod ka sa akin sa migling panalangin. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Lubos pong pinagsisisihan ang lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Nagtitiwala po ako nang dahil sa iyong kamatayan, libing, at pagkabuhay, ako na makasalanan ay niligtas na sa impyerno. At ngayon, ay pinapangakuan mo na sa langit mo dadalhin. Maraming salamat po sa kaligtasan.
Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa katiyakan sa langit. Magmula ngayon, baguhin mo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay binabati kita. Ako ay nagagalak para sa iyo na maging ang mga anghel sa langit ay nagagalak sa isang kaluluwang tumanggap sa Panginoong Jesus. Ang dalangin ko ay magpakilala si Jesus sa iyo ng lubusan at patnubayan ka, no? Na kung i-message po ninyo ako kung kailangan ninyo ng panalangin. Until next time, God bless. Sa Diyos pong kapurihan.